Ayan. Tayo po ay magbabawas ng nyug o gugulayin po natin yung itaas nito kasi hindi po namumunga. Ayan, tingnan po natin. Ayan po, hindi po namumunga. Kasi po ang dahilan po ay siksikan, naiipit po siya ng malalaking nyug. So hindi na po nakakabunga. Ang puno niya po sa taas ay gangga halos gangga binti na lang. Oo. Maliit na pong masyado. So pupulakin natin at gugulayin. Gugulayin na po natin 'yan. Yan. Ayaw pa rin matumba. Ito pong edad po nitong nyug na to is alam na po ito, lagpas na po itong 10 taon. Kaya lang po wala po talagang pag-asa. Wag po kayong magagalit sa akin kung pinutol ko po ito kasi wala rin pong produkto. Sayang lang po yung natin dito. So marami pa naman pong katabing nyug kasi sobrang siksik po. Tama po yung karatig po niya, no. Ito po yung nyug. Tapos ayan po yung katabi. Almost 3 meters lang po. Nagkamali po ito ng tanim dito. Iyan po yung proper spacing, oh. Yung nyug na yun, tapos yung nyug na yun. So yan po yung proper. May nagsingit sa gitna, kaya sobrang limit po. Ang chances po ng ganun, hindi po nakakapamunga, dumadahon lang po. Kaya no choice po tayo kundi tanggalin po para po yung dalawa nasa tagkabila niya, yun po saka yan is makabelo ng bunga. Yan, pati rin po yung payat na yan, plano rin po natin tanggalin kasi pugay. Meron din po dito, sobrang limit po ng spacing natin. Ang pinakang suggested po talaga ay 7 to 10 meters yung distance. So yan po yung pagkakamali dito, kaya yan, wala talaga pong bunga. Sobrang tagal na po niyan. 10 taon na po wala pong produkto. No choice po tayo, ganyan po talaga, kailangang magbawas o kailangang alisin yung dapat alisin. Ayan, mano-mano lang po, wala po tayong dalang panglaghari dito. Ayaw parang matumba, grabe. Ayan. Mahabang panahon na po yung binigay naming tsansa dyan para mamunga, so wala po talaga. Bukod po doon, may pakunti-kunting bunga, pero pugay. Yung pong maliliit yung yung bunga niya. Ayan, pugay po siya, kaya kailangan talaga bawasin. Unlike po nito, maganda po yan. Yan. Ito po yung niya, yun, may mga bunga. Siya po wala. Ayun, yung katabi niya di rin nakakapamunga. Pero yun lang pong maliit na nababawasin natin. Saka yan pong isa na yan, yung isa na yan, sobrang limit po kasi ay. Pero isa lang kasi
gugulayin lang din naman natin yan. Wala man pong ibang purpose yan kundi panggulay, uubudin. Pwede rin po sana ubudin yan nung maliit pa. Kaya lang binigyan natin ng chance na makabunga sana. Ay wala po tayong magagawa. Sobra-sobra na po yung palugit na binigay natin. Opo, imagine nyo po, naglaki siya ng ganyan 10 taon. Mga tanim ko pa po yan nung high school pa po ako. Sobrang tagal na po. Ang trabaho po namin dito nung nagpupublar pa lang po kami dito is bago pumasok ng eskwela, kailangan magtanim ng saging, kailangan magtanim ng nyug para at least po 5 piraso or 10 piraso araw-araw hanggang sa napuno po namin itong 3 hektarya. Tagal bumagsak. Pagod na po ako. Ayan, naputol na po natin. Tignan po natin kung saan nagpagsak. Nagpatak po ay sa sa may bubon po. Ayan lilinisin po natin. Sakto sa bubon Ayan po, wala po kayo makikita kahit isang pirasong bunga. Ayan po, may tubig. Ayan po yung bubon. Wala talaga pong pag-asa. Ayan, para po sa inyong reference, ganito lang po kalit yung kanyang puno. Ito po yung aking kamay Sobrang liit po niyan, kaya talaga pong hindi po mamumunga. Sobrang payat. Kasi po siya, parang nabansot ba. Saka sa pagkakalam ko po siya po, ito yung yung lang na nyug, parang dwarf. So hindi po siya advisable dito kasi marami po siyang kasabay na natural na nyug. Yung natural na variety ng nyug sa atin na lumalaki. Ito po talaga is wala pong bunga. Ayan. Sa body na po natin. Ayun na po yung fish pond namin doon sa dulo. Medyo mahirap-hirap talaga po mag-ubo dito kasi wala pati tayong matalas na itak. Ayan mga kapambira, medyo nahirapan po tayo maggawa dyan kasi bangin, meron pong balon sa unahan. Ang gagawin ko po, puputulin ko po muna yung mga dahon, tapos puputulin ko dito, saka ko po siya dadalhin doon sa hawa na pwesto, sa malinis, sa maiwas na pwesto para po makabilo tayo ng pag-uubod. Kasi mahirap pong magtaga dyan at wala pong pwesto talaga. Ayan, may mga po dito, may timbon po ng lupa kasi hukay po yan balon po yan. Yan po yung balon na iniinuman namin dati. Tagal na po nung masyado, na po, yung balon na po yan, mga 10 taon na rin po yan. Opo, kasi ito pong mga nyug pong ito, simula pa po ito nung high school ako sobrang tagal na po.
Pagod po. Ganito po talaga ang buhay sa bukid. Halos lahat po ng iyong gagawin is magpapawis ka talaga, exercise talaga. Yung body build ko po is dito na po nahubog talaga. Kaya po ganito yung katawan ko at marami nga po ah marami po ano sa atin na kung nagji-gym daw tayo or nagbubuhat. Hindi po, ang binubuhat ko talaga po is mga nyug, kung ano po dito sa gubat. Kaya po ganito po yung katawan ko. Hindi naman po siya kalakihan, pero sabi ng iba ay para daw ako nagji-gym. Oh. Yun po, dito po talaga nahubog yung katawan ko, yung mga muscles. Ayan. Yang dati po kasi wala rin kami ditong kalabaw. Yung kalabaw ko po dito is inalis ko na rin po at nagkakaroon po ng tagutom dito. Yung 3 hectares po ay hindi po sasapat para sa isang kalabaw lang, ay para sa kasi po siya. Kung nakikita po ninyo, hindi nga po nakakatubong maayos yung mga damo kasi nga po sobrang crowded po ng nyug. Kaya po unti-unti po natin babawasan yan para po makabelo po ng maayos yung makatubo yung mga damo, makabunga rin po ng maayos yung mga nyug. Hindi po talaga pwedeng siksikin. Kasi inaano po sana namin yung space dati, kaso hindi po talaga advisable. 7 to 10 meters po yung yung pinakang sakto lang na spacing ng nyug. Mag-abot-abot lang po yung palapa. Hindi pwedeng yung dulo ng palapa dapat nag-aabotan lang siya. Hindi pwedeng magsobra doon kasi mag-limit pa doon kasi hindi po talaga nakakabunga. Ayan. Ayan po, ito po yung sa malayuan, yan po yung makikita nyo. Yan po yung nyugan. Ayan o. Mga bata pa po yan. Delikado po ito, may scorpion. Ano? Grabe. Manamis-namis po. Manamis-namis po ang lasa, sarap.
Pwede na po tayong umuwi. Medyo natagal lang po tayo kasi wala tayong matalas na itak. Next time po, ano tayo, mapagawa tayong matalas na itak kasi matagal na po akong hindi umaahon dito sa bundok ay. Kaya wala po tayong mga gamit. Yan. Salamat po sa panonood. Pinakita ko lang po kung paano kumuha ng ganito, kung paano kahirap. Tapos imagine nyo po 10 taon bago ka makaharvest ng ubod. Kaya napakamahal po nito kung tutuusin. Hindi ko po alam kung magkano po ang presyo nito kung ibebenta po ito. Itong isang peraso na to. Something like siguro mga 300 or 200 plus, ganyan. Pero sobrang tagal po, hindi po worth it na magbebenta ka lang ng ubod para magtatanim ka ng nyug para lang magbenta ng ubod. Hindi po advisable kasi napakatagal po. Sobrang ano lang, very rare lang po itong ganitong pagkain. Pag talagang naglilinis ka ng nyugan, pag talagang mayroong mga undesirable or unwanted na tumubo na nyug or mga hindi namumunga, yan, makakatikim ka. Pero kung gagawin pong pagkain talaga to na permanente ng tao, sobrang tagal po ng cycle bago makakuha ka ng ganitong ubod. Oo. Siguro kung ano po, kung susundin talaga yung presyo, dapat 1,000 mga ang presyo nito. Kung dahil 10 taon, siguro mga 5,000 pesos dapat sana to. Kaso hindi po ito nabibili sa merkado ng ganun kataas. Kaya pangbihira lang po itong pagkain na to. Yan, ang luto po niyan, marami pong luto niyan dito sa probinsya. Pwede pong gataan, pwedeng gawing lumpiang sariwa, marami, etc. Yan, siguro po next time magluluto tayo ng ganun. Pero hindi po talaga ako magaling magluto, pero sakto lang, marunong lang. Yan, see you on my next vlog. Bye bye po, salamat po sa inyong panonood.